beloved Boss Mike Cervera. So eto na ngayon mga kababayan, ang kampo ni Ramil, sumagot na ho. Sumagot, sinungaling daw talaga si Sara. Totoo pala. Oo, totoo pala na na dinalaw siya ni Sara sa kulungan. At ang dahilan, pag-aaralin daw yung mga anak. Oo. Gigil ka kasi kaninang umaga. Hindi naman. Oo. Kasi nasa Bingador tayo kanina eh. Di ba? So ngayon, ito na nga. Pagdalaw ni Sara doon sa kulungan na pinipilit ho na hindi daw totoo, hindi daw kilala ni Sara, itong si Ramil Madriaga, sinagot ho ng kampo ni Ramil Madriaga na hindi totoo, yari. Oo. Ngayon no, balitang-balita, mga kababayan ko. Balitang-balita. Yan, no? Mga kababayan. Balitang-balita ngayon to. Itong, saan na ba yun? Sino ba nag-send sa akin yun? Wait lang. Hinahanap ko eh. Yata yun. Ito na, Tingnan nyo, mga... ng kampo ni Ramil Madriaga na dumalaw si Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Itong sinabi ng Legal Counsel ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad. Napinsang dumalaw ang Vice Presidente para makipagkita sa mga bilanggo sa Annex 2 para sa programa ng Office of the Vice President. Sinasabing kinukuha ng OVP ang detalye ng mga anak ng bilanggo para raw pag-aralin. Pero sinabi ni Palad na hindi nakipag-usap si Madriaga sa Vice Presidente dahil... So, ngayon mga kababayan ko, kumpirmado na mukhang inuuto-uto pa ni Sara, no? Dahil pag-aaralin pa raw yung mga anak eh. Kita nyo ho? Pag-aaralin daw ho yung mga anak. Yung po yung suhol siguro. Yung po yung gustong ipang-suhol ho ni Sara Duterte kay Madriaga, no? Grabe. Pero yung mga kakampi ni Sara, di daw kilala, di daw nagmi-meet, ganyan. Wala daw silang ganyang kakilala. Lalong-lalo na daw kay Sara, hindi daw kilala. Pero mga kababayan, bakit mo dinadalaw? At bakit may offer ka? Di ba? Kung hindi mo kilala, pag-aaralin pa yung anak, mga kababayan. Nako, ewan ko na lang. So, ngayon, siguro yung mga DDS, iba na naman ang gagawing propaganda nila. Iba na naman yung mga style na ipapaliwanag nila, no? Ganun yun. Diba? Tapos ang mangyayari niyan, ipipilit nila na itong si Madriaga, talagang ganun na nga, hindi kilala. Tingnan nyo, tulad ho nung pinipilit nila na sinabi daw ni Madriaga na magkaklase sila noon sa law school, wala naman palang sinasabi si Madriaga. Diba? Wala. Papadakip yung pamilya para panakot kay Madriaga, mukhang si Madriaga gumagawa nun. Na paano nila matatakot yung mama. Di ba? Yan. Biruin nyo, itong pinapakalat nila, yung bang yung Gasolito na direktor. At saka ito sila Jason sa pinapakalat nila na may sinabi daw si Sara na may sinabi daw si Ramil Madriaga na daw,
magkaklase daw sila sa law school. Sabi ko nga sa inyo, desperado sila. Hindi pala sinasabi ni Madriaga, wala pala sinasabing ganun, mga kababayan ko. Wala. Walang ganung sinasabi. Paano ngayon yan? Di ba? Kaya ngayon, ang mangyayari niyan, mga kababayan ko, abangan pa natin yung mga iba pa nilang mga sasabihin at ibang mga pang-discredit o pangsira kay Madriaga para hindi paniwalaan ng tao. Ganun yun eh. Sabi ko nga, nagkalat na nga yung mga litrato, mga picture, para itanggi pa. Di ba? Kaya na, wala na silang ibang o pwedeng idahilan at gawin, kundi itanggi lang talaga. Kasi talagang sigurado eh. Paano ngayon yan? Mukhang matutuluyan mukhang matutuluyan. Dalawa monitor ko sa'yo, Bicam at sa'yo. Bakit? Meron bang hearing? May hearing pala. Siguro yan yung tatalakayin namin mamaya sa sa Bingador. Opo. Ay, hindi, sa Big B pala. Oo, sa Big B. Nandito ako sa barbershop. Oo. Ayan, Barbers and Beauty. 360. Nandito ako ngayon. Kasi magpapapogi tayo lalo. Para mamaya, tsaka sa paghaharap natin doon sa special natin bisita sa Monday sa Bingador, maayos. Hindi po tayo mukhang sanggano, Yun. So, nanonood pala yung mga tao sa Bingador ngayon. Ay, sa Bicam ngayon. Ano na bang kaganapan? Hindi ko ako subscribe ng Bingador. Ay, mag-subscribe ka na. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Ayun. Oy. Casino. Oras yun yung unang oras ewan ko. Hello po, wag po natin kalimutan. I pray na maparusahan yung mga Duterte siblings sa mga pagnanakaw nila. Dapat lang ho mga kababayan. Tony Salinas, pabati po. Yan, mga kababayan. Yan. Paano kaya iyaan yung camera nito? Hindi may ikot yung camera, mga kababayan. Yung laptop mismo. Yan. Yan. Yan sila. Yan. Maraming tao. Yan sila. Ay, nako. Ang hirap pagsabay-sabayin ng karir, no? Kaya mas okay pa yung sa inyo eh. Na isa lang ang karir, tama na. Pero eto, grabe. Hirap magsabay-sabay eh. Ilang minutes pa yan. So yun, mga kababayan ko, ano masasabi nyo? Dito sa mga pandali na naman ng mga grupo at kulto ni Duterte. Naku, reserve ko nga muna itong boses ko. Hindi ko... baka mamaya pagdating sa Radyo Pilipinas, wala tayong boses, yari tayo. So, paano, mga kababayan, Doon na lang natin i-reserve yung ating energy. So, paano? Kita-kita na lang tayo mamaya sa Radyo Pilipinas. Alas 5 po ng hapon hanggang alas 7 po. Ano po? Okay. So, paano? Bye-bye. Our beloved Boss Mike Cervera.